carrying unfinished stories, habits, wounds, and hopes with it. Ang mahalaga maunawa ang buhay. Hindi lang magbilang ng mga araw at mga taon. Maunawa ang puno at dulo, ang saysay ng kasaysayan para mailagay sa lugar, sa context, ang bawat moment, bawat episode, at malasan ang maksimong sarap ng buhay. Kaya malayo ang pananaw, buo ang pagtingin sa buhay, hindi putol-putol, hindi segment-segment, part of an ongoing eternity. At binuksan ni Jesus yung mga mata ng mga tao kung ano ang kahulugan ng eternal life. A New Year is not magic. It's an invitation and an inquiry. Nagtatanong ang New Year kung ano ang handa tayong bitawan, i-repair, buuin muli, simulan. Sa darating mga araw ba ay ready, willing, and able pa tayong mabuhay sa katotohanan ng mas totoo, mas ayon sa mga dati na at lagi namang nakataktak na hindi naiiba New Year or Old Year. Ang New Year ay hamon para din suriin pa ng mas malalim ang buhay sa mundo, ang kahulugan at pamamaraan nito. Para mas makasakay, makaayon at makidaloy tayo sa mga agos ng buhay na siya at siyang makakapangyari at mangyayari. Pagka ang pangangailangan natin limited, pang-araw, pang-oras, pang-linggo, pang-buwan, pang-taon, mahirap makita yung buong picture. At kailangan lumayo-layo, lumalim-lalim ng pag-iisip para magkaroon ng saysay ang bawat sandaling na gaganap sa ating buhay. Para hindi lang tayo dagdag ng mga taong binibilang, habang dumadaan ang mga taon ay dagdag ang mga mahal na buhay na sa buhay natin, sa kabilang buhay, nahalata niyo ba yun? Padami ng padami, lumilipat ang listahan sa RIP. So huwag masayang yung mga ganong klaseng mga paglipat-lipat ng mga listahan, kundi masakyan natin ang mas malalim, mas makabuluhang buhay. Ano ba talaga ito? Nililipang kasi tayo at minsan nililihis ng ating mga daily needs, ng mga pangangailangan, mga desires, ng mga ups and downs, ng mga emosyon. Kaya tuloy, dumadaan na lang at nahuhubog sa buhay sa mundo ito na halos ay hindi pa natin maunawa. Ano ba talaga? Ba't tayo lang dito? Ano ba talaga? Ipapanganak ka lang para ka tumanda at kung palagay at bigyan ng pagpapala magkaroon ka ng anak ay magkaanak at magkaapo tapos tumanda ka at mamatay ka. Ganun lang ba yun? Paikot-ikot na lang. O may ibang pangpulugan yan. Isinilang ka ba sa mundo para lang tumanda, mamatay? Hindi. Dumaan ka lang dito. O may iba pa. What to know more deeply, relearn and appreciate about life. Yan, ating tall order. Ambisyoso, mabatid in 40 minutes or 60. Life is shaped and sustained by natural law and quantum or supernatural laws. Isang bagay na dapat alamin at tanggapin. Meron talagang natural law. So, may namamatay, may nabubuhay, may dumadating, may umaalis, may tumataas, may tumababa, may nahuhulog. Natural law lahat yan. Ang creation ay may takdang patterns and rhythm. Jeremiah 32:25, Thus says the Lord, if I have not established my covenant with day and night, and fixed laws of heaven and earth, then that. Ang mahalaga itong part ng sentence na to, na sinasabi dito, creation runs on fixed, unchanging laws. Day, night, heaven, earth, gravity, physics, velocity, buoyancy, lahat yan. Reality is ordered, sustained, and reliable. The more you know about natural law and reality, the more you're able to benefit from life. Bakit ba nakakapagpaseta ang doktor ng mga gamot? Kasi na-observe na nila na itong ganitong chemical composition, pagka kinain mo, inumo sa ganitong oras, sa ganitong dami, itong magiging epekto sa iyong kalusugan. Natural ba yun?
nandun na lagi, na-discover lang later ng mga tao. And the more you realize this, and the more you know about how the laws and the dynamics of nature, the more you're able to benefit from the beauty of God's design.